Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang two collaborations, biggest collaborations na maaari po gawin sa Kim Pao. So, sino po kaya makaka-collaborate ng Kim Pao? Yan ang ating pag-uusapan. Kaya tumutok lang po kayo hanggang sa dulo ng ating update. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon, pag-usapan na nga natin ang dalawang project na maaring biggest collaboration na makukulab po ng Kim Pao. So, una po dito ang JM Fiang. Kung sakali, ay biggest collaboration to nila Kim and Paolo this 2026. Kung makakasama nila ang JM Fiang sa isang movie or series. Hindi lang kagaya nung cameo lang, kundi talagang pinagbibidahan ng dalawang tandem na to. Ayan, hindi na love team, tandem na po ang uso ngayon. Pauso si Paolo Kasi talagang naman na sila Kim and Paolo Mag-partner talaga yan mapaloob or labas ng showbiz. Hoy, naisingit pa talaga. Anyway, ayan, sabi dito ni Eric John Salud. How about a Kim Pao and JM Fiang collab in 2026? Pasabog to for sure. Pasabog meaning malaki rin ang tiwala ni Eric John Salot sa tambala nila JM at ni Fiang na parehas po nagmula sa Gen Z edition ng PBB. Ang tawag nga sa kanila PBB Gen 11. So ayan, mukhang naniniwala siya na malakas ang JM Fiang para masabi po na biggest collaboration, pagkakataon, at pasabog daw for sure. Alam niyo naman, pag kay Eric John Salud nang galing, 85% totoo, 'di ba? Pero what if nga, kayo ba? Payag ba kayo or game ba kayo sa collaboration na to, this 2026? Ayan, comment nyo nga lang dyan sa baba. Sino dito yung mga agree and ayaw. Ayan. Anyway, ang next naman po na maaring biggest collaboration na mangyayari this 2026 ay Kim Pao Plus. Kim Pao Plus Econin. Ayan, dahil nga nagkasama po sila sa isang picture. Hoy, in one frame, nagkasama po sila sa birthday ni Miss Garlic. Mainit din pinag-usapan ang kanila pong pagtatagpo, pagtatapat, paghaharap sa birthday ni Miss Garlic. Kaya hindi malabo na pumasok sa isipan ng mga fans and netizens na what if may project pala po ang Kim Pao at Econin. A collaboration. Biggest collaboration yan this 2026 din pag nagkataon. Ang tanong lang is if you are game. Kung game po kayo doon. So dalawang po yan, project na maaring gawin ng Kim Pao. Pero pwede rin namang wala ni isa. Na collaboration with yung Kim Pao kasi kaya naman magsolo nila Kim and Paolo. I mean, solong project nilang dalawa and walang kasama pong iba. Pero maganda rin sana yun, yung meron silang nakakasama na kumbaga ay malalaking love team din, ganyan, para bongga. Pero kayo, sinong napipisi nyo? Sa dalawang to, and kung sino pa ang napipisil nyo na wala po sa dalawa na ating nabanggit. Comment nyo lang dyan sa baba.
Samantala, dumako naman po tayo sa komento ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Maganda ring gabi. Sabi niya rito, pag-usapan nga natin ang kanyang comment. Miss Gandara, hindi naman talaga maganda na pinagtapat pa sila. At ang nakakagalit pa itong tiyanin na ito, ang kapal ng mukha na iharap kay Kim na maldita siya sa dami ng hindi magagandang pinagsasabi niya kay Kim. Proud pa siya na humarap kay Kim. May pagkaway-kaway pa siya kay Paulo. 'Di ba ang landi? Uy, ang landi po agad. Well, yan ang po ng mga fans. Hindi po kasi sila agree sa ginawa po niya na pag-high. Kasi nakatalikod si Kim Chiu dun eh. Kaya ayun, parang na-misinterpret ng mga fans yung ginawa niyang pag-wave or pag-hi hello kay Paulo. Anyway, eto pa, sabi niya dito, hindi man lang marunong mahiya, samantalang si Kim nung si Gerald, sa awarding todo iwas si Kim. Makapal din talaga ang mukha ni Gerald, pareho sila ni Chanin. Bakit hindi sila ang mag-partner? Pareho silang isang playboy at isang playgirl na lahat ng nakakapartner nagiging jowa. Hindi pa tapos ang project nila mag-jowa na, 'di ba? Bagay sila. Wag ang Kim Pao. Walang manonood na mga fans na Kim Pao. Ewan ba Gandara? Pag nakikita ko picture ni Jay, sira na ang araw ko. Dinidelete ko agad. Hindi masarap sa mata yung itsura. Si Kim, pag bagong gising, ang ganda agad ng aura niya. Sabi ng iba, pag bagong gising daw, ang babae doon makikita ang totoong maganda. Kaya pala maraming naiinggit kay Kim. Naku, alam niya itsura ni Kim pag bagong gising? Ay, kala mo naman talaga nakakita si Kim pag bagong gising eh. Pero usually, di ba, pag natutulog, walang makeup. Pag walang makeup si Kim, abay bumabagets. May nagmumukhang teenager. Talaga po. Ang ng mukha niya talaga, blooming. Mas maganda talaga siya pag walang makeup. True lalay po yan. Si Paulo nga, mas gusto kapag wala siyang makeup, diba? O kay Paulo mismo nang galing yan, hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento dito. Kay Paulo mismo nang galing yan, kasi tinanong siya sa live, sa Discord, Kim with makeup or Kim without makeup? Ang sabi ni Paulo, Kim without makeup. Ibig sabihin, mas maganda talaga po si Kim kapag walang makeup. Yung simple lang. Mukha siyang bagets talaga and fresh na fresh looking. Pag may makeup siya, nagmamatured yung itsura niya. Samantala, ayon naman dito sa komento ni Ma'am Annalyn Hiccup, huwag na nating palakihin ang issue. Umattend lang talaga sila sa birthday party at hindi naman silang nagtagal. Pagkatapos yata ng kainan at picture taking, umuwi na si Paulo. Si Babe kasi nga may showtime ngayon. So maaga rin palang umalis po ang Kim Pao. At hindi naman nakapagtataka kasi si Paulo laging si pauwi yan. Alam niyo yun. Talaga siya eh. Taong bahay po talaga si Paulo. And yan naman ang dami naman po nagpapatotoo niyan. Talagang si Paulo pag ganyan, pagdating sa mga party, occasions, umaalis po agad yan. Even nga po kapag may event siya sa labas, may event siya kahit nagaano kalayo. Grabe, kahit madaling araw na abutin yung event niya, uuwi po yan. Hindi yan mag-i-stay talaga. Talagang uuwi. Pagkatapos ng trabaho, uwi na agad. Ganyan po si Paula Avellino. Laging si pauwi yan. Kaya wag po mag-worry na yung ilan dahil umuwi din naman daw po agad sila Kim and Paulo. At saka si Kim kasi nga ay may showtime, diba? So, hindi pwedeng magpuyat. Samantala, dumako naman po tayo dito sa komento ni Ma'am Rosemary Chano. Maganda ring gabi. Sabi niya rito, hindi kilala yon Miss Gandara. Noong 2024 pa yon. She is a Viva Max actress. In-interview lang ni Sir Pomalo yun. Kasi may segment, ay grabe, Viva Max actress, naghahangad po na makapartner si Paula Avellino. Knowing po yung mga projects ng Viva Max actresses ay panigurado hindi po magugustuhan ng mga seniors. So ayun, kasi may isang segment na ini-interview nila yung
may mga palabas sa Viva Max as a casual interview. Natanong siya kung sinong artista na lalaki ang gusto niyang makatambal. If sakali, ang sagot niya ay ang crush niya na si Paolo Avellino kasi magaling na artista, so on and so forth. Ganyan kasi yung style ni Sir Ray Pumaloy dati sa segment niya. Okay, so kaya pala hindi rin po naging mabenta. Hindi rin pinag-usapan dahil nga sa hindi naman kilala. So, ayun, si Paolo naman, nasa kanya naman yun, if ever, di ba, na-allokin siya ng project with this actress, Viva Max actress. So, yun lang po muna ating update, guys, ngayong gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And kita-kits na lang po tayo muli sa mga susunod pa natin chikas patungkol sa Kim Pao. Comment nyo lang po dyan sa baba ng inyong mga komento, reaction at sa alawin, lalo na po higit dito sa naging update natin ngayon. Maraming salamat!